Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman pasadahan naman natin ang mabangis na naging laban between Super Grandmaster Daniel Dubov and World Number 1 Magnus Carlsen. Duboving versus Magnus Singh. Kaka-upload ko lang ng naging laro ni Wesley against Grishuk. Sa mga di pa po nakakapanood, nasa YouTube lang natin. Ngayon, tingnan natin. Ang ganda raw ng naging laban eh. Nag D4 si Dubov, Knight F6 si Magnus, C4, E6, Knight F3, B6, pinasok na naman ni Magnus ang Queen's Indian Defense. G3, classical variation naman ngayon. Kung matatandaan nyo po, naging laro niya ito kay Suleyminov nang siya ay madali sa Qatar Masters. A3 ang ginawa ni Suleyminov. Ayan, uploaded lang yan ha sa mga di pa nakakapanood. Talo si Magnus dito sa Petrosian variation. Pero this time, classical ang ginamit ni Dubov. Bishop B7, Bishop G2, nag-Bishop B4 check. Ganun po yan. Kapag walang A3, Petrosian variation, nakaka-Bishop B4 check. Knight BD2, castling, A5, at nag-Queen C2. Ano purpose ng A5? Bakit gumaganyan? Kapag nag-A3 kasi, tutuluyan ng capture yan dyan. Pag kinapture, diretso ng A4 para makontrol ang B3 square. Yan po ang teknika niyan, kaya nag-A5 yan eh. Pero maganda yan kung naka-A3 na ang puti. Kaya dito, hindi pinansin ni Dubov. Queen C2 lang, D5, Knight E5 para hindi pa makakapture dyan, nakapin, Knight C6, sinalubong naman ang threat ang Knight at pawn sa D4, Knight DF3, nilagyan ng kahalili, depensa sa D4, at kumapture Rook D1 at yan ang lumalabas na bagong paanghang dito ni Duboving. Dahil sa mga nagdaang laban, sinisimplihan lang po ng capture dyan sa C4. So itong Rook D1 medyo may pabitin. Dinipensahan muna ang pawn at gusto ni Dubov ay mamaya na niya kuhanin. Bawiin ang pawn sa C4. Nag-Queen C8, Knight takes C4. Ayan na, kinuha na. H6 para walang Bishop G5 o kaya Knight G5 na pangulit. Nag-Bishop F4, develop, Rook D8, Rook AC1. Kung mapapansin nyo po, properly well-developed na ang mga minor pieces and major pieces. Knight D5 para i-threat ang Bishop. Umaatras talaga yan. Hanggat maaari, wag nating ipagpapalit ang Bishop sa Knight mga kamatsas. Capture. Knight F6, bumalik dyan. Bakit magna-Knight E4 ba? Queen F4, Knight D5, Queen H4. From D2, nakapenetrate with tempi si Dubov. Mas maganda nga naman ang Queen nandyan. Mukhang tipong paatake mamaya G7 and H6. Nag-A4. Ano naman ang plano niyan? Mag-A3 ba or Knight A5 mamaya? Nag-E4 na. Yun nga lang, may pagkakataon na makontrol ng puti ang sentro. Importante yan. Knight F6, Queen F4. Ano idea ng Queen F4 na yan? Queen D7, Knight E3, para magdi-D5 mamaya at may hataw sa C7. Medyo malalim itong Queen F4. Knight H5, inistorbo kaagad ni Magnus ang forma ng Queen na yan. Pero hindi sumasang-ayon ang computer engine. Dapat daw ang tira, A3. Tapos halimbawa kung mag B3, Rook AC8, agap kaagad sa C7 kasi talagang nangangamoy ang C7 na yan eh. Pero Knight H5, diretso tayo sa nangyari. Queen H4, Knight F6, D5. Good move by Dubov. Kontrolado ni Dubov ang maneho ng position na ito. Takes E5, another strong move. Knight H7, Knight takes D5. Tingnan nyo po. Naku, delikading. May paparating na Knight F6 check sacrifice, discovered attack sa Queen. Nag-King H8, iwas kaagad si Magnus para hindi mahagip. Pero kitang-kita po sa evaluation bar. Talagang lamang na lamang ang puti. Nag-Rook dito muna si Dubov. Kumukunat din naman pala si Dubov, no? Pero kung sasakyan natin ang accurate move, Bishop H3 ang tira. Ngayon, ang gagawin niyan, pag nag-Queen E8, may Knight takes C7. Oo nga, no? Simple na lang pala. Simple na lang pala yon. Hindi kasi pwedeng mag-F5. I-end pass ang capture, threat pa rin.
fatal na pala talaga si Magnus dito after Bishop H3. Pero nag-rook dito pa eh. Queen F5. O, syempre, di na maka-Bishop H3. Mabitin ng knight eh. Knight E3, tinirect ang Queen. Queen E6. Ayun, dito mga kamatsas. Talagang lumabas na. Natumbukan na ang excellent move na gustong-gusto rin ng computer engine. Pakiguess nyo po ito. Pang-puzzle, sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat mga kamatsas sa inyong effort. Rook takes C6. Congrats sa mga nakakita. Sacrifice. Takes. Ayun. Kasi kung kakapturein lang ng simple, may queen na nga eh. Nadali si Magnus. 2 seconds na lang si Magnus, naghihingalo siya. In this position, ano? Knight D4, threat ang queen. Queen takes A2. Bishop takes, nako, gulpi. Gulpi sarado pala nangyari kay Magnus dito. King G8, King G2. Ayan, umangat muna para walang mga tempo-tempo check sa ilalim. Queen takes B2 at kumapture. 2-piece chicken. 2-piece up pala dito. Aray, ang sakit. C5, Knight DF5, Queen takes E5, Bishop C6. Hindi pa chumek doon, ano? Sabay capture dito. Gumanyan muna para walang mga check-check. G6, capture, King G7, Knight HG4, tuloy. Pero kasi dying seconds na rin eh. Baka mamaya mag-blunderatious ang malala itong si Dubov. 6 seconds na lang. So mga ganyan, talagang itutuloy yan eh. Knight E6, Bishop D5, Knight G5, H4, Knight H7, Queen C7, threatening. Queen takes F7, wala na pong solution. Hindi makauwi-uwi ang Queen. May Knight na nag-aabang. And yan po ang pangyayari. Resign ang world number 1 Magnus Carlsen. Nakadali si Dubov. At muli po nating silipin ang kanilang standing sa torneyong ito na ipinakita ko na rin kanina sa laro nila Wesley. Champion si Dubov. Ang score niya, 2 lang ang nakatabla. 10 points out of 11 rounds. Yung kanila pong mga rating na 3,000 mahigit, yan ang online blitz rating nila dito sa chess.com mga kamatsats. Ha? Iba kasi yung online, iba yung sa pang-FIDE talaga. Naglalaro sa 27, 2800, yan ang mga rating na matataas no pagka FIDE na. Pero pagka online, dahil dito ay iba ang formula dito eh. Mas mataas mag-pump ng additional rating pag nagpapanalo, 'di ba? At sa online madalas pwedeng maglaro ka agad ng mabilis. Kaya mabilis din ang pag-angat ng rating pag maganda ang laro. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sinilip ko lang kasi may nag-request sa akin, Coach, napakaganda ng naging laro, Dubov and Carlsen. Ito na po yun sa mga nag-request sa akin. Ha? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo. Ang susunod na tournament na susubaybayan natin ay ang Grand Swiss sa Isle of Man. Face-to-face long game tournament po yon. $80,000 ang makakakuha ng champion. Okay? At abangan po natin, kasali sila Caruana, sila Nakamura, wala nga lang si Wesley, no? Malakihang Swiss tournament po yun, Grand Swiss yun eh. Na kung saan ang top 2 doon sa pagkakaalam ko, diretso sa Candidates Tournament. Nandun din si Pragdananda. Yan po ang susubaybayan natin, babaybay natin hanggang sa matapos. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.